Ngayon po umaga ay buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa mga awit 103, Psalms 103. At nais ko po basahin ang nasa talatang 1 hanggang talatang 22. Sapagkat sa umagang ito ay nais nating pag-aralan ang kadakilaan ng Panginoon ng kanyang kaluwalhatian na kailangan makita natin, mga minamahal, ang pagpapahayag ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang creation. At hindi lamang noon, kundi pati ang pakikitungo niya sa bawat isa sa atin. Psalms 103. Ganito ang siyang sinasaad: purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos sa iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyong nasa na mga mabubuting bagay. Ano pat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at katarungan sa lahat ng naapi. Kanyang itinaalam ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin, at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Hindi siya laging makikipaglaban, ni pananatilihin ang kanyang galit magpakailanman. Hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan, sapagkat kung paano ang langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig ay sa mga natatakot sa kanya ay gayon sa kadakilaan. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Kung paano ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya, sapagkat ang ating kalagayan ay Kanyang nalalaman. Naalala niya na tayo'y alamok. Tungkol sa tao, ang kanyang mga araw ay parang damo, siyang lumalagong gaya ng bulaklak sa parang. Ito'y dinaanan ng hangin at ito'y naglaho, at ang mga lugar niyon ay hindi na nalalaman. Ngunit ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggan at sa walang hanggan para sa mga natatakot sa Kanya. At ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak na mga anak, sa mga nag-iingat ng tipan niya, at sa nakakalalang gawing ang mga utos niya. Itinatag o inihanda ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan at naghahari sa lahat ng kanyang kaharian. Purihin ninyo ang Panginoon
kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig ng tinig ng kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng hukbo niya, kayong mga lingkod niya na nagsisigawan ng kanyang kalooban. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng kanyang mga gawa, sa lahat ng dago ng kanyang kapamahalaan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. Ang magiging teksto po natin ay nasa talatang 19 hanggang talatang 22. At nais ko pong muling basahin na ganito ang siyang sinasaad: itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan at nagtahari sa lahat ng kanyang kaharian. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng hukbo niya, kayong mga lingkod niya na nagsisigawan ng kanyang kalooban. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng kanyang mga gawa, sa lahat ng dako ng kanyang kapamahalaan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mga minamahal, tayo po ay lubos na nagpapasalamat dahil sa katapatan ng Panginoon, ng ating Diyos at ating Ama, ay tunay na makapangyarihan. Siya ay nagtataglay ng kabutihan at kagandahan ng kanyang kalooban. Masasabi natin na tayo ay mapalad, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay tunay na mahabagin. Ang kanyang kahabagan ay tunay na mayaman at hindi nagbabago at hindi napuputol o hindi napaparang, sapagkat ang kanyang kahabagan ay mula sa walang hanggan tungo sa walang hanggan. At yan ang isinasaad dito sa ating mga talata. At sa kanyang kahabagan, mayaman ang kanyang kahabagan. Pag sinabi nating mayaman, ibig sabihin hindi lamang iisa ang kanyang ginagawang kaawaan sa atin. Maaaring tayo ay nakakalimot sa Panginoon, papatawarin niya tayo ayon sa kanyang kahabagan. Pag meron tayong mga pagkakamali, pinatatawad niya tayo ayon sa kanyang kahabagan. Pag naman tayo ay nangangailangan, nahahabag siya sa atin, sapagkat alam niya na tayo ay mula sa alabok. Kaya tayo o mula sa alabok, doon tayo nilalang. Ginawa niya tayo mula sa putik o sa luwad o mula sa lupa. Ginawa niya tayo. At walang kalakasan, walang kakayahan, mahina. Ngunit tayo ay lubos na nagpapasalamat sapagkat ang ating inaasa, ang ating pananalig ay sa Panginoon. Mula sa ating kawalan, ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin. Halimbawa, kung wala tayong trabaho, ang Diyos ang nagbibigay ng trabaho sa atin. Kung sakaling tayo ay may karamdaman, ang Diyos ang siyang nagpapagaling sa atin. Kung sakaling wala tayong kakainin,
Itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo na pag tayo'y nangangailangan, manalangin tayo sa ating Diyos at ating Ama na nasa langit. Kaya nga itinuro ng Panginoon sa mga alagad yung Ama namin nasa langit, sampahin nawa ang iyong ngalan. Iyon ang siyang itinuturo sa atin. Bakit? Sapagkat tayo, wala tayong magagawa. Kung sa mga magsasaka, sila'y nag-aaral, nagtatanim. Ngunit kung ang magsasaka ay merong pagtitiwala sa Panginoon, alam niya ang Diyos ang siyang mag-iingat ng kanyang mga pananim. Didiligin ng Panginoon ang kanyang mga sinasaka. Palalaguin. Magiging mayabo ang kanyang mga ginagawa hanggang sa siya ay umani ng magagandang bunga at magagandang puno na siyang naitatanim niya. Kaya ang lahat ng ating pag-asa ay sa Panginoon. Siya lamang ang may panukala ng mga bagay nito. Hindi naman pwedeng ikaw ay umaasa sa iyong kapwa, sapagkat pag ikay umasa sa iyong kapwa, ikaw ay tunay na alipin. Ibinababa mo ang iyong sarili at maasa ka sa iyong kapwa. Ngunit, ang tunay na mananampalataya, ang tunay na naglilingkod sa Panginoon, siya ay lumalapit sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay mayaman. Bukas ang kanyang palad para sa atin upang ipagkaloob sa atin ang ating mga pangangailangan. Maring kung may karamdaman tayo at sabihin ng doktor na ito ang kailangan mo at merong taning na ang iyong buhay. Uminsan, nagugulat ang tao sapagkat binibigyan siya ng taning sa kanyang buhay. Alam naman natin na may taning ang ating buhay. Hindi naman tayo pwedeng mabuhay ng habang panahon dito sa lupa sapagkat ang sabi ng Panginoon ay hanggang 70 lamang ang ating buhay. At kung medyo lumakpas tayo ng 70 at malakas, aabot tayo ng 80. At kung sakaling malakas pa, aabot tayo ng 90 at hanggang sa 100. At yun ang magagawa ng Panginoon sa atin kung tayo ay naglilingkod at nagpapasalamat sa Kanya. Kaya yung Kanyang kahabagan ay napakayaman. At ito'y sinusundan ng Kanyang pag-ibig. Ang Kanyang pag-ibig ay tunay na dakila, banal, dalisay. Sapagkat ang pag-ibig niya, pag ikaw ay inibig ng Diyos, walang sino man makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na problema, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sa gitna ng mga karamdaman, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sa gitna ng iyong pamumuhay, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sapagkat ikaw ay labis na mahal ng Panginoon. Tunay na ipinakikita sa atin ang kanyang kadakilaan at kahusayan sa kanyang mga gawa. Ang langit ay kanyang ginawa. Siya ang may likha nito. Ang lupa, siya ang may likha ng mga bagay na ito. At ang nais natin na madama ay makita natin ang kadakilaan ng ating Diyos at ating Ama. At makita rin natin, mga minamahal, ang pagliligtas sa atin ng Panginoon dahil sa kanyang kahabagan at pag-ibig niya sa atin. At ang pinakamahalaga na makita natin, mga minamahal, na bihira natin nadidinig at bihira natin nabigyan ng pansin ay merong itinakdang kalwalatian sa bawat isa sa atin. Una ay yung kadakilaan ng Panginoon. Ang Diyos ang siyang may lalab ng langit at ng lupa.
Siya ay walang hanggan. Bago pa ang langit, bago pa ang lupa, siya na. Yun ang sinasabi ng Panginoon kay Moises. I am that I am. Ganon din kay Pablo. Ganon din sa mga mananampalataya na siya ay siya na. At gayon ay siya'y makapangyarihan sapagkat wala siyang simula at wala siyang wakas. Tayo ay nasa ilalim ng kanyang pamahala. Siya ang gumawa ng panahon 24 hours, 7 a day. O sa loob na isang linggo ay 7 days. At ganoon ang kanyang ginawa sa atin. Kung kaya nga sa kanyang paglikha, kinakailangan mabatid natin na siya'y omniscient. Ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay ay alam niya. Halimbawa, katulad sa atin, alam niya kung ating pangangailangan. Spiritually, alam niya. Naawa siya sa atin. Sapagkat dahil sa ating mga kasalanan, ang ginawa ng Diyos, hinatulan tayo ng kamatayan. Kinakailangan mamatay tayo dahil sa ating kasalanan. Ngunit ang Diyos ay nakapag sa atin. Ang kamatayan para sa atin ay inako ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang dumanas ng hirap para sa atin. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon at yung pagkakilala niya sa atin. Nahabag siya, inibig niya tayo at walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ipinahayag niya ang kanyang panukala. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi lamang yun, kundi yung kanyang kapangyarihan. Ang tawag natin doon ay omnipotent. Na ang Panginoon ay makapangyarihan sapagkat sa wala, nilikha niya ang langit at ang lupa. At lahat ng mga bagay na nakikita natin sa ipapawid, lahat ay kanyang nilikha. Nagagalak tayo sapagkat makapangyarihan ang Panginoon. Hindi imposible sa Panginoon na siya'y magpadala ng kulog at ng kidlat. Hindi rin imposible sa Panginoon na tupukin ang sanlibutan. Itong daigdig na ito, itong mundong ito, ay hindi o kaya niya na kanyang tupukin at sunugin. Kaya niyang baguhin ng isang bagong langit at bagong lupa. Ang Panginoon din ay omnipresent. Na ibig sabihin ng Panginoon ay sumasa lahat ng bagay. Siya'y walang hanggan. Siya'y nasa langit ng mga langit na kanyang trono. Ganyan din siya'y nasa lupa sa kanyang presensya sapagkat ang Diyos ay Espiritu, wala siyang katawan. Hindi katulad natin, may katawan tayo. Pero ang Diyos ay Espiritu. At siya ang nagmamasid araw-araw at siya rin ang siyang nagbibigay ng paghukom. Kamatayan, yun ay tanda ng kanyang paghukom. Pinamamalas niya ang kanyang puot sa pamagitan ng mga kalamidad. Yung bigla na lamang uulan,
Pero nyo sa ating panahon, dito lamang tayo nakasaksi na ang disyerto ay binabaha. Pero yung disyerto, ang Diyos ang gumawa. Nilikha niya ang disyerto, magkaroon ng disyerto. Pero binabanggit sa banal na kasulatan, magkakaroon ng ilog sa disyerto. Ibig sabihin, uulan. Kaya sa Middle East, umuulan. At hindi lang yun, meron silang niebe at meron din silang hailstorm. At yun ang kanilang sasaksihan sapagkat yun ay gawa ng Panginoon. Sa ating buhay, alam niya ang ating puso. Alam niya kung ano ang laman ng ating puso. Alam niya kung ano ang laman ng ating kaisipan. Alam niya ang lahat ng mga bagay. Siya ay nagmamasid. Gayun din ang mga kaluluwa na nasa impyerno. Kanyang pinagmamasdan. At doon ay pinamamalas niya ang kanyang puot sa masasama. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, huwag kang papatay. Ano ginagawa ng mga tao? Pumapatay. So ano ang kaparusahan ng Panginoon? Ibulid sila sa dagat-dagatang ito. Huwag kang mangangalan niya. Ang tao, papalit-palit ng kanyang asawa. So ano ginawa ng Diyos? Ibulid sila sa dagat-dagatang apoy. Yung lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno, sa kanyang kapwa, ano gagawin ng Panginoon? Ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya ano ang nadadama ng mga tao na masasama sa impyerno? Puot ng Diyos, hindi pag-ibig. At yun ang katarungan ng Panginoon. Parusahan ang magkakasala laban sa Kanya. Ay sa pang bagay na kadakilaan ng Panginoon ay ang Kanyang di pagbabago. Hindi siya nagbabago kailanman. Yung Kanyang pag-ibig sa atin, hindi mababago yun. At walang sino makapagbabago. Nananatili at ang pag-ibig niya ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. At dahil sa kanyang awa at pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya sa atin ang kanyang buktong na anak. Pinagkaloob upang ang Panginoong Jesucristo ang umako ng lahat ng ating mga kasalanan. Pinasang niya ang bigat ng ating mga kasalanan. At dahil sa naging makasalanan ng Panginoon at pinasang niya ang ating mga kasalanan, ang puot ng Diyos ay daman-dama ng ating Panginoong Jesucristo habang siya'y naroon nakabayubay doon sa krus sa Kalbaryo. Yung paglalait, yung sugat na sa bawat galos o anumang hapdi na sugat. Sapagkat sabi sa mga awit 52, wala tayong makikitang magandang anyo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa dami ng latiko at hindi ng kaparusahan ng mga tao, yung kanyang ulo ay niligyan ng koronang tinig, dumadalo yung dugo, sinaksak pa siya sa taglingan, dumaloy ang dugo at tubig, maging sa kanyang mga kamay, hanggang mga paa, at doon ay tunay na ang puot ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya, ang sino man magkasala, kamatayan ang kaparusahan. O kaya nga dito tinutukoy ng madalang sulatan na dinala ng Panginoon yung ating mga kasalanan. Yun ang magandang pag-ibig ng Diyos at awa sa atin. Kailangan na nananalig tayo na yung ating kasalanan, tayo lang ang nakakaalam noon at ang Panginoon.
Maaaring ito ay liin sa inyong kapwa, pero ang sabi sa banal na kasulatan, tayo ay may kasalanan. At dahil sa pag-ibig ng Diyos at awa niya sa atin, yung ating mga kasalanan ay ipinapasan sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ginawa ng Diyos, yung katwiran at kabanalan ng Panginoong Jesucristo ay itinagkaloob sa atin. Kaya sa harapan ng Diyos, sa ating pananalig sa Panginoong Jesucristo na siya'y namatay para sa atin, inari tayong ganap. Pag sinabing inaring ganap, ibig sabihin, walang nakikitang anumang bahid ng kasalanan sa ating puso, sa ating kaisipan, maging sa ating mga kamay, lahat yun ay itinatawag sa atin. Ganon ang pag-ibig ng Diyos na kung tayo'y mananalig sa Kanya, ay tayo'y Kanyang pagpapalay. Yan ang dakilang pag-ibig at katangian ng Diyos. Pero kinakailangan makita natin ang Kanyang katangian, ang dakilang pag-ibig sa atin. Pero nyo, mula tayo sa alabok. At kung titingnan, siyempre, ano mapapakinabangan mo sa isang alabok? Wala. Pero binigyan tayo ng pangalan. Binigyan tayo ng pangalan. Binigyan tayo ng buhay sa pamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon, sapagkat dinala niya ang ating mga kasalanan. Dito sa talatang 17 ay tinutukoy sa ating binasa. Ang sabi dito, ngunit sa tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggan, sa walang hanggan. Yun ang pag-ibig ng Panginoon. Napakalaki ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Maganda yung madama natin, wow, iniibig ako ng Panginoon. At sa pag-ibig niya, ibinigay niya sa akin ang kanyang buktunan. At ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Pangako yun ng Panginoon sa sino mang lalapit at mananalig sa Kanya. Kaya tapat ang pag-ibig niya sa atin. Kaya sabi dito, tapat ang pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan para sa mga natatakot sa Kanya at sa Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak na mga anak. Kaya ito ang siyang tinutukoy, mga minamahal. Sapagkat dito ay pinapahayag din na sa Kanyang pag-ibig ay kinakahabagan niya tayo. At yan ang sinasabi sa talatang 8 dito sa ating binasa sa mga awit 103. Ang sabi dito, ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya. Nadadabang ba natin ang kahabagan ng Diyos? Kung titingnan natin, tayo ay makasalanan. At nakakabagyan siya sa atin. At nais niya na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito, ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin, at sa tapat na pag-ibig ay sagana.
Ang pag-ibig ng Diyos ay lubos na sagana. At sinasabi din sa Roma, Kapitulo 9, talatang 15, sabi dito, sapagkat sinabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan, at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Kaya't ito ay hindi ayon sa kalooban o sa pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Makikita rin natin dito, mga minamahal, sa talatang 13, balik tayo dito sa Psalms 103, sabi sa verse 13, kung papaano ang ama ay nahabag sa mga anak niya, gayon nahabag ang Panginoon sa may natatakot sa Kanya. Ganon ang kahabagan ng Panginoon. At sa kahabagan niya, tayo ay iniligtas. Paano niya tayo iniligtas mula sa kapahamakan at kamatayan? Ito ay tinutukoy sa banal na kasulatan na ipinagkaloob niya ang kanyang buktong anak. Sapagkat sabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig niya sa sanlibutan, yung sanlibutan ay tumutukoy sa atin. Cosmos. Yung lahat ng kanyang iniibig. Pinagkaloob niya ang kanyang buktong anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kat iyon ang siyang iniaalok ng marami. Pero hindi tayo naniniwala na Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan, kundi mismo ang Diyos ang siyang gumawa na tayo'y kanyang iligtas dahil sa siya'y nahabag sa atin at gayon din siya'y umiibig sa atin. Kaya mga mananampalataya, pag sinabing mananampalataya, ay mga nagtitiwala sa Panginoon, nananalig sa Panginoon, sa kanyang mga ginawa doon sa krus sa Kalbaryo. Sila'y mga tinubos sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga nagagalak tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang isang bagay na kamangha-mangha sa mga isinulat ni Pablo sa mga taga-Epeso ay yung Kapitulo 2. Sapagkat sa Kapitulo 2 ay binibigyan niya ng summary ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sabi sa talatang 4, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ito tinutukoy, malaki ang pag-ibig niya sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway. So, sinusuway natin siya. Binuhay niya tayo kay Kristo. Ito ay kapasyahan ng Diyos. Na sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo ay binuhay. Sa pamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay naligtas. At tayo ay muling binuhay kasama niya. So, sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Merong ginawa ang Diyos sa kanya. Binago. Dati-dati masama siya, ngayon ay tinuturing siyang anak ng Panginoon sapagkat sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo tayo ay kinupko upang maging mga anak niya. Kaya tayo muling binuhay na kasama niya
at pinupo kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Kaya nga masasabi natin tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Bakit pinakamahusay? Sapagkat binago niya ang ating buhay. Yung ating mga kasalanan ay ipinatawad ng Panginoon sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang nasa talatang 10 ng Efeso Kapitulo 2. Ang sabi, sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa at inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, binago tayo ng Panginoon at ginawa tayong maging mahusay na gawa niya. Sapagkat walang tao na may kakayahan, may kapangyarihan na baguhin ang kanyang sarili. Wala. Kahit na yung mga pusakal na nasa bilangguan, sabi nila, paglabas ko, ako'y magbabago. Pero paglabas ng kulungan, mas masahol pa sila sa dati nilang pinasukan. Ganon kasabat ang tao. Ngunit ang makapagbabago lamang ay ang Panginoon sa ating buhay. Kayang linisin ang ating kaluluwa sa lahat ng kasamaan. At ang makapaghuhugas lamang ito ay ang banal na Espiritu sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang siyang sinasabi, tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong unang taon. At ang isa pang bagay, ano ang inihanda ng Diyos para sa atin? Balik ulit tayo dito sa mga awit, 103. Sa verse 19, ang sabi dito, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan at nag-ahari sa lahat ng kanyang aharian. Tunay na tayo ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon ay nagtatag ng kanyang trono sa mga kalangitan. Siya ang namamahala. At siya ang nag-ahari. Siya rin ang nagtatag ng kaharian. At tinutukoy ng banal na kasulatan na ang mga nagtitiwala at nananalig sa Panginoong Jesucristo ay magmamana ng kanyang kaharian. So, ibig sabihin, itinakda sa atin ng Panginoon ang kalwalatian, appointed glory. Isang lugar na doon ang mga anghel ay nananahan. Yan ang sinabi dito sa talatang 20, sabi dito, purihin ninyo ang Panginoon kayong mga anghel. Ito yung mga elect angels, mga hinirang na mga anghel. Kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. So, nananahan ang mga elect angels, mga hinirang na anghel, sa kaharian, sapagkat sila'y itinakda para sa kaluwalhatian. Ang Diyos ay puspos ng kaluwalhatian. At nais niya na ibahagi ang kanyang kaluwalhatian sa mga hinirang, sa mga pinili. Kung ikaw at ako ay nagtitiwala sa Panginoon, itinakda sa atin na tayo magmana ng kanyang kaluwalhatian. Sapagkat kung ating titingnan,
Ang sabi sa talatang 21, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng hukbo niya, kayong mga lingkod niya na nagsisigawa ng kanyang kalooban. Mamanahin niyo ang pagwalhatian. Yan ang itinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa 1 Kapitulo 14 nang ang Panginoong Jesucristo ay nangungusap sa mga alagad. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, huwag magbagabag, huwag magulumihanan, huwag medyo magulo ang inyong isip. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Maging ang ating puso ay huwag magulo, huwag mabagabag, huwag magulumihanan. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi kayo, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Ito ang tinutukoy ng Panginoon na ang mga mananampalataya ay itinakda para sa kalwalatian ng Panginoon. Nais pamalas ng Panginoon ang kanyang kayamanan, ng kanyang kaluwalhatian. Nais niyang ipadama sa kanyang mga minamahal. Ito ang kalwalatian. Kaya sinasabi ng Panginoon kahit sa Revelation, sinasabi ng Panginoon, ang kahariang Diyos ay tunay na maluwalhati. Sapagkat, pero yung sabihin doon, ang mga pundasyon ay matibay dahil sa mga iba't ibang klase ng bato na siyang naging pundasyon doon. At pagkatapos, ang lungsod ay, ang daan ay lantay na pinto, pure gold. At wala nang araw doon, wala nang buwan, sapagkat ang Panginoon ang siyang araw na magbibigay ng liwanag. Ganon ang nararamdaman ng mga Israelita nung sila ay naglalakad sa disyerto. Merong halihing apoy na siyang tumatanaw sa kanila at ipinamamalas ng Panginoon, siya ang liwanag. Kahit na walang araw, kahit na walang buwan, siya ang liwanag. At yan ang sinasabi sa Juan Kapitulo 1 na ang Panginoon ang siyang liwanag na tumatanaw sa kadiliman. Siya rin ang liwanag na tumatanaw sa ating puso. Sa ating puso na dati ay masama, liko, laging sumasalangsang sa mga utos ng Diyos, tumatanaw sa atin upang hindi tayo lumakad sa kadiliman, upang tayo ay patuloy na pagpalain. Ito ang siyang nakalaan para sa atin. Pag inisip natin ang mga ginagawa ng Panginoon, yung mga mahal natin sa buhay, sabi natin sa ating karaniwang kaisipan, namatay sila. Pero yung kanilang kaluluwa na siyang pinagpala ng Panginoon, sila'y nasa kaluwalhatian. Kita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Kita nila ang kanilang kinalalagyan, ang kaharian ng Diyos, ang langit na naroon. Kaya pagtatanungin mo siguro sila, gusto niyo bang bumalik sa lupa? Ang unang sasabihin nila, hindi. Hindi. Bakit?
sapagkat itinakda sa kanila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya ang mga mananampalataya hindi natatakot mamatay. Sabi ni Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo, ngunit ang mamatay ay pakinabang. Sapagkat doon, wala na kahirapan. Wala nang pagsubok. Wala nang tukso. Pamumuhay, nakapiling ang Diyos magpakailanman. Akala natin pag namatay, wala na. Hindi, buhay. Kahit na nga yung masasama na tao pag namatay, nabaril, na magnanakaw o anumang ginawa, buhay sila eh. Kaya lang, ang nakakalungkot, doon sila tinapon sa impyerno. At doon, pinagdurusahan nila yung pagbalik ng kautusan ng Panginoon. Huwag kang papatay. Pumatay. Akala ng maraming tao na pag sila'y pumatay, para sa kanila, wala na akong kaaway. Pero hindi nila alam, kaaway nila ang Diyos. Sa mga magnanakaw, pag nagnakaw, pupunta sa ibang lugar. Wala na silang kaaway. Hindi, meron silang kaaway ang Diyos. At itatapon sila doon sa dagat-dagatang apoy. Pero sa mga mananampalataya, pag sila'y namatay, na nagtitiwala sa Panginoon, saan sila ilalagay ng Panginoon? Sa kanyang kaharian, doon sa langit. At pag naibigay sa langit, mananatili sila doon ng walang hanggan. Wala nang kamatayan, wala nang pagtanda, wala. At hihintayin na lamang ang pagdating ng Panginoon. At yun ang ating hinihintay, pagdating ng Panginoon. Sapagkat itinakda sa atin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya nga siya nag-prepare ng kaharian. Naroon ang kanyang trono, tulad ng binasa natin dito, ng Diyos ay nagtatag ng kanyang trono. At siya namamahala sa kaharian. At ang kaharian yun ay hindi magbabago, mananatili magpakailanman. Kung paano ang Diyos ay nananatili magpakailanman, gayon din ang mga mananampalataya, kasama ng Diyos sa walang hanggan. O nawa mga minamahal, na pagbulay-bulay natin ang mga bagay na pangako ng Panginoon at ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Naway, lagi nating alalahanin. Tinawag tayo ng Panginoon upang masaksihan at maranasan ang kaluwalhatiang naghihintay para sa atin. Naway patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Amen. Maraming salamat o aming Diyos sa iyong mga salita at patuloy mong pagpalain ito. At inilig po namin ang iyong saganang biyaya ay sumaamin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.